So, sa kakagising ko lang. At ngayon, i-reshoot ko yung buong vlog ko. Kasi nag-vlog na ako nung nakaraan. Kaso, ang pangit kasi gabi. Kasi ang daming tao doon sa park. Kaya ngayon, ulit tayo. So, ngayon wala akong boses. Dahil nag-MC ako sa namin, Teacher's Day program. So, MC ako doon. So, syempre, mawawala na akong boses. Kasi paulit-ulit ako nagsasalita. Tapos yun, basta yun. Ngayon mag-vlog ulit tayo. Pupunta ulit tayo sa BGC, mag-workout ako, and then ewan ko ano mangyayari next time. Hindi ako nagpa-plan. Pag nagpa-vlog kasi ako, hindi ko siya pinaplano. Like, I just wing it. I have the main idea. Kunyari, punta ng ganyan, punta ng dito. Tapos pagdating doon, random na lang kung ano mangyayari, bahala na. Doon ka makakakuha ng magagandang vlog kasi di mo expect kung ano mangyayari. Di naman siya laging maganda. Parang minsan may maganda mangyayari, minsan wala, minsan ewan, basta ganyan. Minsan may masama, ganun. Pero kadalasan sa akin, dati, tinatry ko naman, lagi ko naman ginagawa yun, di planado yung vlog. Masaya. Kasi masaya siya. Ba't kung ano nangyayari, di namin expected. Tapos bigla may magyayaya, punta dito, ganyan. So yun. Gising ko pa lang. Kita nyo, buhok kong gulo pa. Akain muna ako ng almusal tapos maliligo na ako. Magre-ready na ako. So yun. Nga pala, yung vlog na to is a day in my life. So, wala akong planado dito. Like literally, a day in my life lang. Walang ibang plano. Walang ibang plano dito. Yung mismong araw ko lang kung ano mangyayari ngayon. Kung ano mangyayari ngayong araw na to, yun na yung mangyayari na. Yun na yung quick naman. Hi ka, hi. Bili mag-hi ka. Iya, ayun yung camera. Ayun. Kiss. Giri, di pa yung toothbrush. Basta yun, kung ano mangyayari ngayong araw na to, yun na yun. Day in my life. Kadiri yung nakalive. Pag nag-aalmusal pala ako, laging heavy breakfast. Hindi ako nag-aalmusal na biscuit lang, tinapay lang. Minsan pag wala ng oras o ganun, pero laging heavy breakfast para may lakas tayo. So, ngayon pala, may goal na ako para sa vlog na to. Una, mapakita ko yung routine or yung basics na ginagawa ko sa isang araw. Yan, kumain. Pangalawa, pagdating doon sa workout, gusto ko ipakita yung mga workout routines ko, kung ano ginagawa ko sa mga workouts ko, para mahikayat naman yung ibang estudyante dyan na mag-workout kasi ang dami kang nakikita na hindi naman lang, they lack physical strength. Yun lang, yun ang gusto kong sabi. And number 3, most important one, actually have fun. Yun, so yun na yung mga goals ko sa vlog na to. Kaya yun, kain muna ako, magbabalik ulit ako. So yun, natapos na ako kumain. Tapos naligo na rin ako, nagbihis na ako. So yun, alis na tayo. Handa ko lang yung bag ko at yung tubig ko. And then, alis na ako. So yun, nasa labas na ako napunta na ako ng BGC. So, parte ng workout ko ang minsan nakabike ako, pero ngayon walang bike. Lalakad lang ako pa BGC. Parte yun ng workout ko, di nawawala yun. Bike, either bike or lakad. So yun. Basta papunta na ako BGC ngayon. And update na lang ako pag malapit na ako doon. Or may madaanan akong astig. So, malapit na ako. Dito na ako sa may bandang Sumilang.
So may daan dito para ano siya, footbridge na may tatawid ka lang doon. Nandun sa baba ng market. Ayun, tapos na tayo. So bakit na ako sa footbridge ngayon? Dito tayo sa, hindi ko alam saan to eh. Sa ano to? Ah, daan pa McKinley, tapos ano, may ano, pa Makati rin. Basta dito rin pala yung ano, yung overnight pa yung dito si Adam Alejo, yung vlogger dito. Tapos dito rin banda nagpalagay yata ng billboard si Spark, yung kaibigan ni Adam. So yun, yata yung footprints na ito ngayon. Napapunta na tayo. So kanina ewan ko bakit ang lag ng ano, yun ang lag ng camera ko, bakit? Ba't naman ganito ang lag? Lag yung camera ko, ewan ko bakit. Sobrang init kasi, nag-overheat ata yung cellphone ko. Pero yun, dito tayo, palapit tayo. Dito tayo sa may highway. Highway na to eh. Push. Gulat naman to. So malapit na tayo. Madadaanan pala mamaya yung ano, STI. O STI ng ano, BGC. Angas dun eh. So malapit na tayo. So dito tayo, malapit na tayo sa market. May paakit na, so malapit na nga. Yun gagi, di na malag. Di na malag yung camera ko. Okay, so ayun na, market, uptown Bonifacio. Na, malapit na tayo. Uptown Bonifacio. Welcome to BGC. BGC. Malapit na tayo doon. Yung lakad papunta pala dito, mga ano, 1 oras din eh. Welcome to BGC. Tapos yung Venice Grand Canal, ewan ko kung saan yan eh, di pa ako nakakapunta dyan eh. Pero ito, BGC. Pag-akit na ito, bubungat sa'yo yung murals sa gilid ng kalsada, tapos ano, diretso market na to, market, ayun o, market. So ewan ko bakit malag yung camera ko kanina. Siguro na sobrang init lang kanina, nag-overheat yung cellphone ko kaya nagdalag. So pagpasensya nyo na yung malag yung ano, footage. Yun na yun, di ako pwede bumalik doon at sabi ko nga kanina, kung ano mangyari sa vlog na to, yun na yun. Vlog yung camera ko eh. So pasensya na talaga. Pasensya kung malag. Hindi ganun kaganda cellphone ko. Pasensya na. Sa BGC na market ayun. Ayun. Sa harap lang ng market yung calisthenics park na pinag-workoutan ko. So malapit-lapit na rin din. At least pagkatapos ko mag-workout, pwede pumasok sa mall, magpahinga muna. So yun, tatawid tayo banda dito. Ito na ako sa ano, calisthenics park. Ayun, mga pull-up bar. So ngayon mag-i-start na ako ng workout ko. Papakita ko paano nag-workout. Simula hanggang basta simula. Stretching, warm up hanggang sa huli na ano, rest. So yun. Tara na, let's go. So sa part ng workout na to, ito yung tinatawag natin na stretching. So ito rin yung pinaka-importanting part ng workout, na mag-stretch muna dahil yung mga muscles natin na hindi pa warm, or yun, stretching or warm up, magkaiba kasi sa akin. Sa stretching naman kasi, so we stretch our joints, bones, muscle para mahanda lang siya para sa workout, para to avoid injuries during our workout. So ganun yun. So yan, nag-stretch na ako ng arms and legs. Yan yung typical na stretching na ginagawa ko dahil nagma-martial arts ako. So gusto ko rin i-stretch yung mga parts na kahit di ko naman siya i-workout or di ko naman siya gagamitin sa workout, ini-stretch ko pa rin para
masanay lang yung katawan ko na lagi ko siyang ini-stretch, and yun, mag-build ng lalo pang flexible na katawan. So yun yung ginagawa ko sa part na to. So sa part ng workout na to, nag-i-stretch din ako ng legs. Ang reason ko bakit ako nag-i-stretch ng legs, kasi kadalasan ng mga calisthenics athletes ay hindi nagde-legs, is gusto ko lang talagang ma-achieve yung splits na position na stretch. Yun lang yung reason ko dun. So sa part naman na to, nagba-butterfly stretch ako. Same principle din siya. Yun lang din yun. Isa lang siya mahirap na stretch. So tapos na ako mag-stretching. Ngayon naman warm up for may exercise naman, warm up sa mga exercise ko. So yun. So sa part na to, dito naman ako nagwo-warm up. So ginagawa lang ang warm up sa pag-workout para hindi cold yung ating muscles at hindi mag-cause ng injuries habang nag-workout din. So makikita nyo dito, ako yung nag-knee push-ups. Ito yung mas madaling variation ng push-up, which is ginagawa ko ngayon. So ang ginagawa ko lang dito, nagpro-progress ako sa madali, pahirap na pahirap, para hindi mapagod agad yung muscle ko. So ginagawa ko dyan is finger push-ups. So sa part ng workout na to, ginagawa ko yung exercise na tinatawag na pull-ups. Ang pull-ups ay tinatarget ang back, mainly ang back. So magde-develop yung back muscles natin. So sa part ng workout na to, magpo-push-ups ulit ako. Makikita nyo ulit na mag-push up ako mamaya. Dahil ang workout kasi is hinahati sa sets na may repetitions. So kunwari 12 repetitions, 3 sets. Yun lang yung ginagawa para hindi ma-burn out yung muscles mo agad at hindi ka agad mapagod. So sa part na to, makikita nyo umakit ako sa dip bar. So gagawin ko naman yung isang variation ng push-up, which is deep push-ups. Ito yung gumagamit ng parallel bar para lalo pang lumalim yung push-up mo. So ito naman, tina-target niya yung chest. So para mas lumaki yung chest mo, para mas maramdaman ng chest mo yung burn sa pagpo-push up, ginagawa rin yung deep push-ups. So sa part naman ng workout na to, makikita nyo bumabalik ako sa dip bar, and may itatry akong isang workout para sa chest din siya, pero mas focus siya sa pecs or gilid ng chest. Ito yung tinatawag na dips, at ginagawa to para lumaki rin yung chest and ma-feel mo rin yung burn sa chest mo. Mas mahirap nga lang siya sa push-ups. So makikita nyo dito, bumabalik ako sa exercise na tinatawag na pull-up. So, yun yung tinatawag ko na merong sets na hinahati-hati. So, ang inuna ko kanina push-ups, then pull-up, tapos nag-dips ako, tapos ngayon naman babalik ako sa pull-ups. Ito yung ginagawa para magkaroon ng rest o mapahinga mo yung muscle group na in-exercise mo na una, para hindi agad mapagod at hindi mag-cramps. So, patapos na yung workout ko, so babalik na tayo sa exercise na push-ups. So, ang ginagawa kong variation dito is close hand push-ups. Ito yung malapit sa chest, yung close na close talaga. So, ginagawa ko tong workout na to dahil gusto ko talagang ma-develop palalo yung chest ko, dahil na-insecure din ako minsan na dahil maliit nga yung chest ko. So, pilit ko talagang lumaki yung chest ko or ma-develop siya talaga. So sa part ng workout na to, makikita nyo bumabalik ko sa dip bar. And ngayon, gagawin ko naman yung isang exercise na tinatawag na frog stand. Ang purpose nito is i-overload ang wrists and shoulders natin para masana yung katawan natin na binubuhat yung sarili nating body weight. So yun, tapos na akong mag-workout. Ngayon naman magko-cool down na ako kasi nakapagod. So yun, magpo-cool down muna ako. So sa part na to, ginagawa ko naman yung cool down.
which is same principle as the warm-up, pero ito ginagawa ng after ng workout. Ito rin yung para hindi mag-cramps yung muscles natin at properly na ma-stretch siya, kasi pag hindi na-stretch na maayos, it can cause cramps talaga, yung cramps na masakit. So yan, ini-stretch ko yung back dahil pull-ups ako, ini-stretch ko rin yan. Di rin din diyang hindi nakitang stretch, which is yung chest stretch na ginagawa sa pader. So di ko na na-videohan yun, pero yan, ginagawa yan naman yung tinatawag na cobra. Ginagawa yan para ma-stretch yung back. Syempre nag pull-ups ako, kailangan ko i-stretch yung back ko. So yun, biglang umulan na malakas. Hindi ko alam bakit. Kanina ang init-init, kung nakita nyo naman sa video. Ngayon, umulan bigla na malakas. Kaya hindi ko alam bakit. Hindi ako makauwi ngayon, nandito ako sa market. Tapos wala akong pera. So siguro, ikot-ikot na lang muna ako. Eugene's nandito. Eugene's. Papasok tayo sa mga tindahan. Tapos magmi-mirror shot lang tayo. Tarantado tayo eh. Titrip tayo dito. So yun, nakaupo ako dito kasi umuulan pa, di ako makaalis. Baka mabasa yung cellphone ko. Yun. Pero siguro ko kasi nagaya yung mga kaibigan ko na magbabasketball daw kami. So yun, pupunta ako doon ngayon. BGC to Pasig real quick. Babalik na lang ako mamaya. Update na lang ako mamaya. So sabi ko nga, hindi pa planado yung vlog na to. So nagyaya yung mga kaklase ko or mga dati kong klase. O, kaibigan ko nga na magbabasketball kami. So pauwi na ako ng Pasig. Habang umuulan, ayun, umuulan, ang sarap. Umuulan, tatakboy ko lang to. Ayun, babalik ako mamaya. Naglalakad ako sa may sidewalk kanina. Marurot na na pickup truck. Basa ako. Kusina ko man pickup truck ka po. Sa mo nakadiring tubig. Kadiri ang So yun, nasa Pasig na ako. Diba ang bilis? Sabi ko sa'yo nasa puting na ako ngayon. Bilis ko, palis. Sa inyo, mabilis na ako eh. So ayan pa, uuwi ako sa Santo Tomas sa bahay ng tatay ko. Tapos kukunin ko yung bola ng basketball. Tapos magbabike na lang ako papunta doon kasi ayoko na, pagod na ako maglakad. So lumakas yung ulan. Nagpasilong muna ako. Dito sa may puno. Kasi lakas ng ulan eh. Kanta-kanta lang ako dito. Lakas ng ulan eh. So yun, naligo na ako sa ulan. Naligo na ako. Lakas ng ulan, boy. Paano to? Gagi, may Mercedes-Benz. Dito na ako sa Milong Bridge. Kailangan pakamatay dito. Tatalo na ako. Takbo ko yung ulan. Hiyala ako. Tayo ng ulan to. Basta yun, lagi ko makahabol doon sa basketball na yun. Grabing ulan to. Kanina ang init-init. Tapos biglang uulan. Basta yun, babalik na lang ako mamaya. Dito na ako ngayon sa Kapasigan. Basa na ako. Pero makahabol pa rin ako sa basketball. Hindi bakit? Kasi ako lang yung may bola sa kanila. Wala silang bola. Basta na ako doon. Basa na yung sapatos ko. Nararamdaman ko yung tubig sa loob. Grabe. Diba? Unexpected.
unexpected lahat na nangyari. Sabi ko sa inyo kung anong mangyari sa vlog na to, yun ay yun. Hindi ka papalitan yun. Wala. Unexpected things. Mabalik na lang mamaya. Dito ako ngayon, tumatakbo sa ulan. Grabe. Nag-blur na yung camera. Nagbabasa yung cellphone ko, pero wala akong pake. They don't know me, son. They don't know me, son. David Goggins to, boy. Basang-basa na ako. Basa na rin yung cellphone ko. Yay, wasak cellphone. Yun, nakauwi na ako. Ito yung bike. Bike na ako doon. Basang-basa na ako. Basta. Punta na ako doon. Babalik na ako mamaya. So yun. Tapos na kami mag-basketball. Di ko na na-vlog kasi basta mahirap mag-vlog pag nagba-basketball. Basta yun. So pauwi na ako. Naglalakad na ako. Iniwan ko na yung bike sa bahay ng tatay ko. Maglalakad na akong pauwi ngayon. Nakakapagod. Nag-workout ako, tapos diretso basketball. So yun. So yun, hindi ako nakapag-outro kagabi kasi antok na ako at pagod na rin ako noon kasi nag-basketball nga kami. So, yung mga kinalaban pa namin sa basketball, palo, ang lalakas. Di namang sobrang lakas. Siguro, ang tagal na lang namin di nagbabasketball na nalakasan na kami. So yun, 2 beses kami natalo, nakakahiya, di ba? So yun nga, di ako nakapag-outro kagabi dahil pagod na ako, nabasa ako ng ulan. Tapos nung nabasa ako ng ulan, hindi pa ako nagbuhos doon, dumiretso ako sa basketball. So hindi naman ako nagkasakit kasi malakas naman yung resistensya ko, hindi ako ganong agad magkakasakit. Pero pagod ako nun. So pagdating ko sa bahay, nagubad na ako ng suot ko, naka-shorts na lang ako. Tapos paghiga ako sa kama, nakikinig daw music, bigla na ako nakatulog. Yun na, nag-blackout na lahat. Wala na naramdaman dun. Tulog na ako. So nagising na lang ako. Naalala ko, nakalimutan ko pala mag-outro. So ngayon, ginagawa ko yung outro. Ngayon lang ako gagawa ng outro. So, kasalukuyan ngayon, nag-edit ako ini-edit ko na yung video ngayon. So may kita nyo, papakita ko yung sandaling sandali ko na, nabubulol na ako. Tingnan mo, walang cut to boy, nabubulol ako. So yun nga, ipapakita ko yung kaunting footage na nag-edit ako para malaman nyo na ako paano ako nag-edit, ganyan. Tapos, yun na. Enjoy. So yun, tapos na ako mag-edit kung makikita nyo ngayon, nagliligpit na ako. So yun, tapos na yung video natin ngayon. Nakita nyo na paano ako mag-edit, nakita nyo na yung isang araw sa buhay ko na walang kwenta. Pagod ako na, hindi ko na ginawa ako, nag-workout, nag-basketball, tapos hindi nakita yung basketball kasi hindi ako makapag-record dun sa pag-basketball kasi ang mahirap yung kalaban namin nun. So kailangan ko, nag-focus talaga ako sa laro. So hindi ko nakapag-record. Kahit nung pagkatapos ng laro, di rin ako nakapag-record kasi nandun parang mabilisan lang kami, kumain kami tapos umalis na agad kasi uuwi na rin kami, gabi-gabi na rin nun. So yun. So sana nagustuhan niyo yung vlog na to and sana nagustuhan to ni Sir Earl, which is papasok sa kanya yung vlog na to, project namin sa subject niyang which is compan or komunikasyon at pananaliksik. So yun, parang yung vlog na to is communication ba ganun. So yun, sana nagustuhan niyo yung vlog na to and magbabalik na lang ako sa susunod kung mag-vlog pa ba ako ulit or
hindi. So yun, goodbye. Sunrise, can be kami my starlight, moonlight, sun of living us to you say. Can be all light, moonlight, sunrise, I guarantee I got you. Umuulan. Yes, you can watch, but you can touch me. Let's get to